Matapos ipatupad ang total ban sa Pogo industry, ramdam na umano ng pamahalaan ang malaking kabawasan sa operasyon nito sa bansa. Git ng PAOK, nakatuon na umano ang kanilang hanay sa paghahanap pa sa ilan na lang ng mga Pogo kung saan nagtatago na ang mga ito sa maliliit na operasyon. Bukod dito, bantay sarado rin ng Bureau of Immigration ang illegal recruitment ng mga Pilipino na pinagtatrabaho sa mga scam hub. Si Kenneth Pasyente ng PTV para sa Balitang Pambansa. Yes, Princess, tuloy ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para tuluyang masawata ang iligal na operasyon ng Pogo dito sa bansa. Sa Malacanang press briefing kanina, iginiit ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na magpapatuloy ang kanilang mga operasyon para habulin ang mga individual na tuloy pa rin ang pag-ooperate ng Pogo. Katunayan, iginiit ng PAOK na nasa 2,121 na individual na ang napat-report nila mula sa mga raid na kanilang isinagawa hanggang nitong Disyembre 2024. Habang nasa 337 na individual naman ang nananatili ngayon sa kanilang Pogo Custodial Facility na naghihintay na para ma-deport. Tuloy din ang pag-aksyon ng Bureau of Immigration para sa Pogo ban sa bansa. Ayon kay Dana Sandoval, tagapagsalita ng BI, mula sa 33,863 na Pogo workers na nasa datos ng PAGCOR, 24,779 sa mga ito ang nag-downgrade na ng kanilang visa. 22,609 ang kusang umalis sa bansa, pero 11,254 pa raw ang nananatili rito sa Pilipinas. Pero kasunod ng kanilang ikinasang magkakahiwalay na operasyon mula noong nakaraang buwan hanggang ngayong Pebrero, nagresulta ito sa pagkakaaresto ng nasa 518 na individual. Inihahanda na sa ngayon ang kanilang deportation. At dahil sa total ban, target na raw ng mga illegal Pogo operators ngayon ang mga maliliit na lugar gaya ng kondo, mga hotel, kaya naman ito na ang binabantayan ngayon ng law enforcement agencies. Binabantayan din sa ngayon ng BI ang mga individual na nagre-recruit ng mga Pilipino para engganyohing magtrabaho sa ibang bansa sa pangakong magiging customer service representative sa mga BPO company. Pero pagdating doon ay magtatrabaho pala sa mga scam hub kabilang na ang mga illegal Pogos. Princess, bagaman may mga hamong hinaharap ang PAOK at BI sa paghabol dito sa mga illegal Pogo worker, binigyang din nila na magpapatuloy sila sa kanilang mga mandato para masunod ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na total ban ng Pogo dito sa Pilipinas. At yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Princess. Maraming salamat, Kenneth Pasyente ng PTV.